Hello po, good day mga Airsoft, good day mga kabingman. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, magandang hapon Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, ngayon po mga Airsoft, no, review and unbox po tayo ng unit ng ating Madam ka-Airsoft, no, Madam Yvette Corpus. Okay, yung Yvette, short for Lilibet. Lilibet, okay, no? So, hello po sa iyo, Madam Yvette. Yvette na lang po, no? Kasi yun yung pakilala ninyo, yun, no? Para hindi rin ako malito. At saka, maraming salamat din at hello po at advance happy birthday sa iyong mister na si Sir Sandy Corpus, no? Bali sila mga Airsoft ay taga Ilocos Norte. Okay, no? So, San Nicolas, Ilocos Norte. So, malayo ang aabutin ng ating item ngayon. So malayo ang babagtasin ng ating ang airsoft ngayon, okay? Ang ni-request niya ay isang unit, the Sand Viper. Kung mapapansin ninyo, ibang version to ng Sand Viper. Kung mapapansin ninyo, iba yung color niya. Kumpara doon sa nakikita niyo na mga color ng Sand Viper. This is a full CNC. Hindi siya full steel CNC, hindi siya full steel CNC yung slide niya. Full CNC finish. Napakaganda ng finish niya, no? Matalim yung mga finish niya. O yan, kung mapapansin niyo, no? Ibang-iba doon sa wala na kasi ako Sand Viper dito na. Okay, ibang-iba doon sa other version ng Sand Viper, no? Ayan. Yeah, okay. Ganda, di ba? Itong Sand Viper na to is from the Jag Precision. Okay, no? Jag Precision is a US-based company when it comes to producing a quality toys, quality airsoft, no? Actually, ang Jag Precision is way back, kilala rin sila sa pag-produce ng mga tunay na baril. Kaya lang, hindi ko lang alam kung bakit ano nangyari, bakit ngayon parang mas nakafocus sila sa airsoft, no? So, itong unit na to, kaya expected na natin na kung ano yung tunay, yun ang magiging, yun din to, no? Although, meron lang akong konting komento sa pagka-color. Pero actually, hindi downside yung color na to, no? Plus points pa sa akin tong color na to. Plus, napakaganda ng finish. Kung makikita nyo lang, kung mapapansin nyo lang, ang talim talaga, ang talim ng bawat detalye, ang talim, no? Grabe, yan ang CNC finish, no? Hindi siya hinulma, hindi siya minolde. Okay? Hindi siya, sorry. Siya ay hinulma at hindi siya minolde. Minolde, ibig sabihin, nilusaw yung alloy, tapos merong molde, ibinuhos dun yung alloy para makreate yung ganitong mga slides. Hinulma siya. Merong isang virgin basal na materyales, hinulma ng laser yun ang, okay, no? Kaya lang, kung mapapansin nyo, wala siyang optic front, wala rin siyang optic rear. Itong unit na to is dependent talaga sa mga scope. Kuha tayo ng sample ng scope. Ganito ang mga scope nito, no? Ayan. Okay? Sa bagay, itong unit kasi na to, hindi naman tumumurahin, hindi ito pipictugen. So, malamang sa malamang, kung may pambili kang unit, may pambili ka rin ng scope. Meron kasi mga tao na ng mga nag-airsoft na syempre, idadaos nila yung unit, pero kung scope, medyo masyo-short na sila, di ba? Kumbaga, sakto-sakto lang. Gusto lang nila na magandang unit, no? Pero ito kasi is dependent talaga sa scope, no? Hindi pwedeng maglaro ka, bumili ka nito tapos wala kang scope. Kasi, tignan mo, wala kang magiging basihan. Wala kang magiging pamantayan. Hindi naman natin pwedeng lagyan ng kanin dito sa ibabaw, di ba? O kaya patungan ng munggo para lang meron kang target, no? Hindi pwede yun, no? Tapos, itong unit na to is, pakita ko lang muna. Ito, pakita ko muna yung difference. This is yung karaniwang nabibiktima ng karamihan. This is a China model. This is a double bell. Ayan. Makikita nyo, same din naman Wala siyang optic, wala rin siyang rear. Okay? Wala talaga as in. Ito kasi, dependent din sa scope. Ayan. Okay, i-ano natin. Pakita natin ng dalawa. Nasaan yung isa kong scope? Gusto ko kasi maipakita sa inyo
na dalawang unit siya. Sandali, hanapin ko lang mga RS pa. Yun. Ito. Okay. Scope. Yan, papakita ko sa inyo. Para ma-visualize ninyo, ha. Yan. Kuha lang tayo, no? Gusto ko kasi maipaliwanag ko sa inyo ng detalyado, ha? O, sige. Ito, yan. Ito, China model. Ito yung magazine niya. Tama ba? Ayan. This is a China model. Double bell. Budget meal model. Okay? China model double bell. Ngayon, wala siyang sight, so no choice ka kundi bibili ka ng scope. Magkano ang magandang klaseng scope? 3.5, 4.5, 5,000. Sabihin na natin na yung pinakamura na lang na scope na magandang klase. Okay? Hindi yung nabibili sa online, ha. Yung nabibili kasi sa online, sa Shopee, pangit yun. Kasi pag pumutok na, nawawala sa calibration. Tatandaan nyo, ha, ang kailangan na gagamitin yung scope dito is yung magandang klase. Kasi, ilalagay nyo yung scope sa mismong slide. Pagka blowback nyan, pak, kumakalog yung scope. So, pag mahinang klase yung ginamit mong scope, ang tendency, mawawala sa calibration. Okay? Mawawala sa calibration. Sayang lang yung pera. Bibili ka sa online, 1,500, 1,800, 2,000, walang kwenta, walang kakwenta-kwenta. Kailangan, especially kung ang unit mo, wala siyang scope mount, so, doon sa slide, i-mount yung scope, siguraduhin mo makabili ka ng magandang klase. No? Okay. Ipagpalagay na natin. Bumili ka ng China tapos, bumili ka ng China unit tapos kailangan mo na maglagay ng scope, ipagpalagay na natin 3.5 na lang. Okay? Yung pinaka mura na magandang klase, 3.5. Okay, ngayon versus doon sa magandang klase na unit, okay? Magandang klase tapos bibila mo rin ng scope. Ayan. Okay, parehas 'yan, 'di ba? Parehas may scope. China tapos, Jag Precision USA, China USA, sa tingin ba ninyo, worth it bilahan to ng scope? Sinong worth it bilan sa kanila ng scope? Ito or ito? Di ba? Ito USA. Ito China. Okay? Double bell. Okay? Kung merong scope, saan mo ilalagay? Dito sa USA or dito sa China? Kaya mo sagutin yan, no? By the way, no, Jag Precision is a US-based company na meron rin namang factory, no, sa China. Okay? Walang kaso 'yon kasi US-based sila eh. Ibig sabihin, ang protocol, ang SOP, ang standards na sinusunod nila ay yung standards na ibinaba sa kanila ng US. Okay? Hindi katulad nito is a China-based company and at the same time China technology. Okay? Ayan, makikita nyo. Kung meron kang scope, ano ang sa kanila ang dapat mong lagyan? Ito or ito? Okay? Yan. Yan yun, ha? Nasa sa inyo yun. Choice nyo yun. For me, dito lang ako. Kasi syempre, mas magandang klase ito. Bakit sinabi natin magandang klase? Okay, kakasa natin mga karsa pa. Okay. Kasarin natin tong isa. Alisin muna natin yung scope. Narinig nyo? Sa pagkasapa lang, ha? Tignan nyo yung difference, ha? Tignan nyo yung difference ng tunog. Okay? Tignan nyo to. Ayan. Doon pa lang malalaman nyo na kung sino yung quality. Ang sarap ng tunog nito. Ito, medyo ibang tunog. Release natin. Halos parehas. Mahirap malaman, no? Mahirap malaman kasi nagbabase lang kayo sa video. Pero sa personal, may pagkakaiba pero halos parehas. Kasa ulit. Uy. Okay? Ayun. Okay? Ayan, ha? E di, okay na ngayon.
Nakasan na natin to. Okay? Pero halos parehas ha. Pero kung mapapansin ninyo, observe nyo rin ha, magkaiba yung kulay. Okay? Ito na yung moment of truth ha. Yung mga unit, sa una ha, may mga unit na akala nung iba naka-fix outer barrel na. Hindi gumagalaw ang barrel. Pero pag ang unit hindi naka-fix outer barrel, yung bagay na hindi gumagalaw ang barrel, eventually lumalala yun, lumalakas yun. Okay? Itong unit na to, hindi to naka-fix outer barrel. At hindi natin ipini-fix outer barrel. At hindi advisable i-fix outer barrel. Bakit? Tignan nyo. Lapit natin. Ayan. Kung ang unit mo, ganito, kumakalog to, wala pong kwenta yan. Tatapatin ko po kayo, no? Hindi po sa para madismaya kayo, kaya lang nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ang unit mo, yung barrel, ganito, tignan nyo, wala pong kwenta yan. Okay? Pero pag ang unit mo, tulad nito, tignan nyo, ako naghihiwalay ito. Itong parte na to, ha. Tignan nyo kung kumakalog, ha. Ito, tignan nyo. Ayan, yan ang pagkakaiba. Bakit? Ito kasi, walang upgrade. Ganito yung nabibili nyo sa iba, ganito yung binibili nyo sa iba. Ito kasi, naka-upgrade na. Ito, walang upgrade. Ito, naka-upgrade na. Unang-una, wala tayong ina-upgrade pa sa panglabas. Okay? Wala tayong ina-upgrade sa panglabas. Pero sa panloob, meron. Number 1, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop-up rubber, at saka naka-enhance into a big bore nozzle. Kung mapapansin ninyo, black lang yung nozzle niya. Okay? Pero yung black na yan, in-enhance na natin. Niluwagan na natin. Sabi nga ni-rebore, pinort, and polish na natin. Okay? Ngayon, kung sa unang tingin, mukhang parehas. This is a John Wick Sand Viper and this is a John Wick Sand Viper. Ngayon, malilin lang ka ng iyong mga mata kasi mukha siya magkaparehas, pero ang totoo, ang pinagkaiba nila is the quality. Okay? Unang-una, yung original na John Wick Sand Viper, kung tignan mo yung tatak, naka-okay. Yung China na John Wick Sand Viper, tignan mo yung tatak, pintura. Pag kinutkot mo ng kuko, nabubura. Okay? Yung John Wick Sand Viper, na China, may tatak, pero nabubura. Pero yung John Wick na original, walang tatak sa mga gilid, walang tatak, pero bagkos meron tatak dun sa likod, hindi siya nabubura. Yan yung mga pagkakaiba nila. Kung mapapansin mo yung grip, magaspang, okay din naman. Sarap sa kamay, oh. Kung mapapansin mo yung grip, magaspang. Sarap rin sa kamay. Medyo may pagkakaiba, medyo mas matalim to, compare mo rito. Okay? Pero, sa performance-wise, parehas silang may pagkakaiba. Okay? Hindi sila magkaparehas. Tingnan mo. Ito, dahil ito, in-upgrade na natin, naka-upgrade na, tingnan mo. Ayan, no, mapansin ninyo. Ito yung marka. Nung hindi siya naka-upgrade, kumakalog-kalog rin naman siya. And makikita nyo, napunit yung plastic covering ng mismong barrel. Napunit. Ayan, no, kita bang punit? Ayan, no, ayan, napunit kasi sumasayad dito. Hindi kasi siya naka-upgrade nun. Pero ngayong in-upgrade na natin, hindi na siya. Tingnan nyo, kalugin natin. Yung kumakalog na yan, mga dito yan, ha? Dito yan. Okay? Ayan, ha? Oh. Okay. Tignan nyo yung China. Ayan. Ganito yung mga nabibili ninyo. Ganito yung mga unit na napupunta sa mga newbie. Kaya yung mga newbie, ang bilis nagkikwit kasi ganito yung nakukuha nilang unit. Ayan, no?
Okay. Pero yung quality na unit ganito. Ayan, di ba? Yan ang pagkakaiba, ha? Yan, at least nakita nyo. At saka, ito pa. Ganito yung unit ninyo. Ito. Ito, ha? Dikit ko, yung magnet. Magnet to, eh. Ayan. Okay? Ganito yung nakukuha nyo. Pero ganito yung unit na makukuha nyo sa Bigman. Bakit dumidikit? Kasi full steel CNC ang internals ng unit na makukuha nyo sa Bigman. Ayan, no? Okay. Tatandaan nyo, ang bagay na dinidikitan ng magnet, bakal. Pag hindi bakal, hindi didikit yung magnet. Magazine, alloy, hindi didikit. Natural. No? Ang magazine na alloy, hindi didikit. Ang dinidikitan lang ng magnet yung bakal. Alloy to, kaya hindi siya dumidikit, oh. Pansinin niyo, di ba? Ayan, hindi siya, ayan, okay. Okay. Ayan, to. Yan pala, ang gandang pagkakaano, eh. This is a cellphone stand. Mapapansin niyo to, alloy. Pero itong baba, mapapansin niyo, yan, bakal. Ibig sabihin, steel. Itong part ng baba kasi, ito yung base, ito yung umahawak, kailangan mabigat yan, kailangan solid yan. Pero itong mga arm at saka itong holder, kahit hindi naman steel, kaya hindi siya dumidikit. Pero yung baba, dahil siya yung umahawak ng weight ng cellphone, talagang steel siya. Ayan, okay? Yan ang pagkakaiba, ha? O ito, pakita ko sa inyo, magazine. Steel to. O yan, dumidikit. Bakal eh, di ba? Pero, kuha tayo ng alloy. Okay, atanso. Ayan, to. Half-up chamber. Hindi dumidikit. Kasi, bakit? Alloy to. At saka ito, tanso. Ngayon, ang dinidikitan lang nito is yung bakal. Tingnan natin kung bakal to. Hindi. Tingnan natin kung bakal yung isa. Iangat natin. Yun, bakal. Okay? Ayan, no? Bakit yung hammer ang isa sa mga bakal? Kung merong nai-stress sa baril ninyo at merong humahampas at galaw ng galaw, mayat maya, ayun ay ang hammer. Tuwing puputok yan, itong hammer na to, pumapalo doon. Pumapalo doon. Pumapalo. Ayan, no? Tingnan nyo. Okay, di ba? Kung ilang beses kayong puputok ng pipindot ng gatilyo, yun yung beses din na yung hammer ninyo papalo. Kung sa isang buong araw, 100 beses kayong puputok ng unit ninyo, 100 beses din papalo itong hammer. Ayan, no? Kaya kung merong dapat isa sa steel sa part sa unit ninyo, yun ay dapat ang hammer. Okay, ayan, no? At least na i-explain ko sa inyo ng matino, ng diretso kasi meron tayong comparison. Okay? Kaya itong unit na to, ibang-iba to doon sa unit na nakukuha nyong mumurahin. Itong unit na to, mas mahal kaysa dito sa unit na China kasi mas quality, ang binabayaran nyo rito, yung quality, yung peace of mind ninyo. Okay? Ang binabayaran niyo rito is yung pagiging matibay niya at saka yung pagiging masarap niyang gamitin. Compare mo rito, nasa sayo kung ano sa tingin mo ang mas maganda. Ito bang ganito? O yung ganito? Ayan. Ikaw na ang magdesisyon, ikaw na ang humusga kung ano sa tingin mo ang mas maganda. Ito or yung China. Mumurahin, mamahalin. No? Nasa sayo naman yan, nasa klase ng pagkatao mo, kung ano sa tingin mo ang nababagay sa'yo. Ayan, no? Wala naman po tayong dapat pagtalunan dyan, no? Pinaliwanag ko lang kasi para alam ninyo bakit may unit na mas mahal at may unit na mas mura. Pag yung unit mura, mag-isip ka na. 'Di ba? Pag yung unit masyadong mura,
mag-isip ka na, quality kaya to? Hindi kaya masayang lang yung pera ko? 'Di ba? Kasi walang bagay na mumurahin na nagtatagal, na maganda. 'Di ba? Walang bagay na quality na mumurahin. Ito, tatanungin ko sa inyo ha. Mura ba ang Yamaha NMAX? Hindi. 140, 160, 'di ba? Ang Yamaha NMAX. Mura ba ang Yamaha Aerox? Hindi. 'Di ba? Oh, pero ito, merong pangtapat ang Motorstar, ang Rusi sa Yamaha NMAX at Yamaha Aerox, 'di ba? Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, Motorstar NMAX, Motorstar Aerox, Rusi NMAX, Rusi Aerox. Bakit mahal tong Yamaha NMAX, Yamaha Aerox? Bakit mura yung Rusi NMAX, Rusi Aerox? Ano yung mas maganda? May mga taong bumibili ng Yamaha at Aerox na NMAX at Aerox, merong bumibili ng mumurahin. Bakit? Yung bumibili ng Yamaha NMAX, Yamaha Aerox na legit na mamahalin, sila yung nabiktima na dati nung low quality unit. Kung hindi man sila dati na biktima ng low quality unit, sila ayaw nilang mabiktima sila. Ganun yan, no? May mumurahin naman nakamukha ng NMAX ng Aerox. Bakit ka bibili ng Yamaha na 140, 145, 150, 160? Bakit ka bibili ng Yamaha NMAX? Kasi dati nabiktima ka na nung mumurahin na replika na kamukha. 'Di ba? Nabiktima ka na. Ngayon, ayaw mo na mabiktima. Another reason, ayaw mo na mabiktima, ayaw mo na sumakit ang ulo doon sa mumurahin. Gusto mo, dito ka sa original Yamaha kasi ang original Yamaha may pangalan sa mundo ng motor, hindi sila gagawa ng bagay na ikakasira nila. Tama ba ko? Pag-isipan nyo yung sinabi ko. Yeah? Pag-isipan nyo yan. Kung sa tingin nyo tama, good. Kung sa tingin ninyo mali, kayo na bahalang magdesisyon. Di ba? Bakit merong bumibili ng mahal sa kabila ng mahal? Bakit may bumibili ng mura Di ba? Sila yung mga tao na maybe nagsisimula tapos matotroma. Kasi may sira. I-compare mo yung Yamaha NMAX doon sa sa Rusi or Motorstar na NMAX. Patagalan. Ibilad natin sila sa araw. Ibilad natin sila sa ulan, sa araw. Mapapansin mo, yung Rusi or yung Motorstar, mapapansin mo yung headlight, yung plastic niya, lumalabo. 'Di ba? Yung kulay niya, ang headlight dapat clear. Pero yung kulay niya, lumalabo na. Naninilaw. 'Di ba? Tapos lulutong, tapos magka-crack. Totoo 'yan. Pansinin mo, ibilad natin sa araw yung NMAX na original na Yamaha, ibilad din natin sa araw yung Rusi or Motorstar. Pansinin mo yung taillights. Nawawala yung kintab. Diba? Crystal clear red yan. Pero yung NMAX, ibilad mo sa araw, nandun pa rin yung kintab. Diba? Bakit yung Rusi, nawawala yung kintab? Nagfe-fade. Eventually, pag pinitik mo, crack. Sino mas quality? The NMAX, the Rusi.
Di ba? Hindi ko sinasabing pangit ang Rusi. Pero kung yun lang ang budget mo, sige, go ka doon. Kaya lang, suffer all the consequences. Di ba? Hindi ko rin sinasabing the best si Yamaha. Actually, meron rin ng mga issue kahit papano. Pero, overall, kung sa tibay at tibay, the best si Yamaha. Bakit mo binibili si Yamaha sa kabila ng ang mahal-mahal niya? Kaya ako binibili si Yamaha kasi dun sa technology niya mayroon siya. Di ba? Ano ba yung technology na meron siya? TCS, Traction Control System. Iwas semplang. Bakit? Ano ibig sabihin ng TCS? Yung TCS is a technology na iko-control niya. Okay ha? Iko-control niya yung bilis ng likod kung bumagal yung harap. O, di ba? Halimbawa yung harap na sense na ng unit na bumagal. Iko-control niya yung likod. Hindi kasi semplang. Ako kasi big bike user ako. Sa totoo lang, way back, may mga big bike na ako. Wala yung traction control system na technology. Wala yun dati. Pero ngayon, meron yun. Ilang beses akong sumemplang. Kasi minsan, halimbawa, big bike ka. Okay, big bike, bigla ka nagpreno, kung wala kang ABS at saka traction control system, yung motor mo, gegewang ka na. Pag bigla kang preno, 'di ba? It's either yung gulong mo sa likod papaling ng pakanan hanggang sumemplang ka. Alam yan ng mga rider. Oh, halimbawa ito yung motor. Ito yung motor. Gaganyan na 'yon, no? Gaganyan na. Sesemplang ka na, no? Magwawabol na. Pero dahil nung nauso yung dual ABS system, traction control system, napakalaking tulong nun. Okay? Yung motor mo, once na na-detect niya na iba yung speed nung harap sa likod, vice versa, likod sa harap, once na na-detect niya, kokontrolin ng system yon. Ibabalik ka niya sa pwesto. So, kung ito, bigla ka nagpreno, straight ka pa rin hihinto. Hindi ka dudulas ng paganon. Yan ang epekto ng technology. Bakit napunta tayo sa motor? Bakit may technology? Yan. Yan yung epekto ng technology na nilalagay ko rin dun sa unit. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hapa rubber, at saka enhance into big bore nozzle. Yung technology na yon nakakarga rito, dito wala. Mukhang magkaparehas, malilito. Pero, mukhang magkaparehas, pero iba ang performance nito, iba ang performance nito. Okay? Mga Carso, unit natin Carso, pangregalo sa kanyang mahal na mister. Madam Yvette, at yung mister niya na magbe-birthday, na advance happy birthday, Sir Sandy. Ito po yung unit mo. Review and unbox po natin, no? Okay, number 1, kasahan natin, i-lock manually. Siyempre, isprayan po natin ng silicone oil yung mismong nozzle. O isprayan din po natin yung mismong slide stopper. Importante po yan para yung unit nyo mapanatili niya yung pagiging maganda niya. Less ang chances ng pagkasira. Okay? Press the valve, pindutin, saka mo isprayan. Pag pinindot mo, papasok yung gas. Pag hindi mo pinindot, tutulo lang. Okay, tapos sa ilalim. Okay. Ngayon, high-end version, US version, jug precision, tapos upgraded pa, it doesn't mean na hindi ka nasusunod. Ibig ko sabihin, baka sabihin mo naman, high-end naman yan, kahit hindi lagyan ng silicone oil, hindi masisira. Hindi ganon. Masisira pa rin, no? Kung hindi tama ang paggamit natin. High-end naman yan hayaan mo na sa silicone oil. Huwag nyo pong gagawin yun. No? Huwag nyo gagawin yun. High-end naman yan Lagyan mo na ng 14 kg. Huwag nyo pong gagawin yun. Kahit po high-end siya, supportado lang po siya at compatible lang po siya sa 12 kg. Okay? Makikita nyo, number 12. 12. Okay? Ngayon, upside down, then press down. 1, 2 seconds lang. Bakit 2 seconds? Kasi po, yun po ang lamang ng unit na upgraded. 2 seconds lang, ano na siya kagad, no? Hindi mo na kailangan lagyan ng
ng maraming gas para mag-power siya. Yung 2 seconds na yon, mapapower niya yung unit regulated. Ibig ko sabihin, kung yung 2 seconds na nilagay mong gas, magpa-fire ka ng 40 BBs, lahat yung pare-parehas. Pare-parehas ng consumption. Hindi yung hindi yung, mapansin niyo to pag yung unit nyo, hindi naka fine tuning and trigger job, sa unang putok nyo, sobrang lakas. Pak! Sobra! Talagang sobra! Halos umuusok pa. Pero yung mga susunod, biglang lalata. Nakakawalong putok pa lang kayo, napapansin nyo, lumalata na. Kasi, hindi naka-upgrade yun. Okay? Takin natin ito pababa. Iwasang mabitawan, baka mabasag to. Hatak. Place your right thumb here. Dire-diretso all the way. Wag na wag bibitawan. Hold it tight. Pag secure na, saka mo alisin to. Dito mo ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Gamit natin 0.30 grams. Okay. Hindi na natin gano'ng pupunuin. Maximum rounds is 27. Ang recommended ko 20 to 23 lang para hindi gaanong masira ang spring. Ganito ang proper orientation. Walang bungi. Okay? Pag may bungi, huwag ninyong papabayaan yon. Ay, huwag ninyong hahayaan na may bungi. Sayang yung unit ninyo, baka masira. Okay? BB jam or misfeeding ang mangyayari. Pasok sa unit, syempre kasa. Ready to fire. Okay? Yung unit, again, walang optic, wala rin front. Madam, decide ka whether gusto mong ipasabay to para mailagay na dyan, mai-calibrate na, or saka ka na bibili or si bossing na bibili dahil birthday niya para naman ma-excite siya, di ba? Pwede yun, no? Pwede yun kasi ireregalo mo to, ngayon bibilan na lang niya, bibihisan niya. Pwede yun as a bilang asawa, kung binigyan ako ng unit ko ng asawa ko, excited akong, di ba? Bihisan siya, damitan siya, di ba? Pero kung nakadamit na, okay lang rin naman. Kaya lang mas maganda kung ako yung papagwapo based dun sa taste ko, di ba? Okay po, ito po yung unit, ito po yung beaver tail. Hindi pa po naka-bypass yan. When I say naka-bypass, pag naka-bypass to, hindi mo na kailangang i-press para mag-fire. Okay, yan. Yan, naka-bypass to eh. Ito kasi China lang, pero binypass ko. Sinubukan ko, tingnan nyo. Hindi mo na kailangang i-press. Pero meron ako rito unit na kailangan, hindi ito naka-bypass kailangan, ay, lahat yata ng unit ko rito naka-bypass na. Ayun, yan. Hindi ito naka-bypass. Ayan, tingnan nyo. Kahit anong pindot ko, hindi siya magpa-fire. Pero once na pinindot ko na to, diba? Hindi ko pipindutin ayaw niya mag-fire. Pero pag pinindot ko, okay? Yun. Kung gusto mong ipa-bypass, pwede naman, inform mo ko kagad para i-bypass na natin, no? Kasi, I believe, ipapang-compete ni bossing to, ipangyayabang sa mga shooting range, di ba? Syempre, kung gagamitin niya ron, para mas makapalag siya, kailangan wala ng beaver tail. Ito po, hindi pa to naka-bypass. Kailangan ma-press to ng palm mo para mag-fire. Without pressing this, hindi magpa-fire. Then, ambidextrous safe, okay? Kung kaliwete ka, kung kanan ka, okay, ayan Ngayon, okay na po ito. Ready to fire po tayo. Firing po tayo. Firing! John Wick, Sun Viper, firing! Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer. This is the hammer by pressing the trigger, pointing down. Okay. Yung unit po na to, ready for packing and ready for shipping, papunta po sa ating Madam Ka-Airsoft Yvette Corpus para sa kanyang mister na magbe-birthday, Sir Sandy Corpus. Yung unit, pag tabi na, hindi mo na gagamitin, hindi mo na siya priority, kumbaga matatambak siya, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Okay, no? So, yung unit po na to, ready for packing and ready for shipping sa ating Madam at saka si Boss na Ka-Airsoft. Bossing, happy birthday po sa'yo. Happy birthday to
you. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.